Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng ating mga ka-viewers at saka magsubaybay nito. Magandang gabi at sa maabot nito na video. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw at sa iba't iba nating mga kapatid din na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga hanggang sa maabot nito. May tatalakayin na naman tayo ngayon mga kapatid tungkol sa panunuro sa ating simbahan. At unang-una po, before po tayo magsimula ay huwag niyo kalimutan na paki-click ang subscribe, like, and share sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay ating may pamahayag ang salita ng Diyos at mapamahagi sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga kapatid, nauna na nating tinalakay yung nakaraang video mga kapatid. Yun po yung mga tungkol sa tanong tungkol po sa Santa Iglesia na may katanungan na sapat na ba na ang iglesia na nagdala sa pangalan ni Jesucristo ay tunay nag-aagad kay Kristo. Nasagot na natin yan mga kapatid. Ngayon po ang ating tatalakayin kung ano ba ang tunay na iglesia o kasi marami na ngayon na sumusulpot mga kapatid na almost 44,000 na mga denominations at iglesia na lahat po ay nagdala sa pangalan ni Jesucristo. Ngunit sa atin ang sinasabi na hindi po basihan na kapag ang iglesia ay magdala na sa pangalan kay Kristo ay kay Kristo na kaagad. Ngunit ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa ating panunuro mga kapatid sa simbahang Katoliko at tinatawag ito na ano ba ang tunay na iglesia mga kapatid at paano natin ito malaman ang tunay na iglesia na itinayo o itinatag ni Jesucristo. Diyan sa Mateo 16:18 na napakalinaw po na sinabi ni Kristo kay Pedro na ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, itatayo ko ang aking iglesia. So, sa English po sinabi na, so I tell you Peter, about this rock I will build my church and even the gates of hell shall not overcome of it. So, only one mga kapatid, singular church, not churches. Hindi man kailanman na si Kristo ay nagtayo ng maraming iglesia kundi isa lamang. At hindi ito pinangalanan dito sa San Mateo 16:18 mga kapatid. Nga napakalinaw na si Kristo ay nagtayo ng isang iglesia lamang mga kapatid. At ano ba itong iglesia na ito na itinayo ni Kristo? Ito po ba yung mga sumusulpot ngayon na itinayo niya noong 33 AD sa Jerusalem mismo mga kapatid. Na ating pong tandaan na makilala natin ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo sa pamamagitan po na si Kristo mismo ang nagtayo at ang pangalawa ay itinayo niya kay Pedro mga kapatid na atin ang sinasabi sa Mateo 16:18 hanggang 19. So si Pedro ang sinabihan niya mga kapatid, itinayo itong iglesia kay Pedro. Mga kapatid, napakalinaw po. So, malinaw na hindi pinangalanan. Ngunit, dito tayo sa Acts 9:31 sa Griego na sinasabi dyan na Himenon Ecclesia Catholistes kay Judaias kay Samarias Irenien ay kinen oy komodomo mini. So napakalinaw na sinabi dyan na ang buong iglesia o ang laganap na iglesia ay dumami doon sa Galilea, sa Samaria mga kapatid. So at sa Judea mga kapatid. So anong iglesia na itinayo ni Kristo? May kalagayan po na tinatawag na Catholicos na sa Griego sa word Catholic mga kapatid, na ang ibig sabihin laganap ang itinayo ni Jesucristo na iglesia mga kapatid. So laganap, tinatawag nating Catholic. So kung babasahin natin ang Frank and Wigmals Dictionary
na sinasabi dyan nga na Catholic means universal, pertaining to the universal faith. So napakalinaw po. So walang iba na itinayo ni Jesucristo na iglesia, kundi ang Iglesia Katolika lamang, mga kapatid, na itinayo niya mismo, siya ang nagtayo, at kanya itong itinayo kay Pedro, mga kapatid. At walang iba na makakapasa nito, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mamaya natin sa susunod na video ating tatalakayin ang ano ang mga marka ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Ngunit ngayon ating patutunayan na ang Iglesia Katolika talaga ay itinayo ni Kristo at si Kristo mismo ang nagtayo sa pamamagitan kay Pedro, mga kapatid, na ating babasahin o ating i-quote ang mga history, mga kapatid, o mga referensya na napakalinaw po sa Glorious Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church as Divine Society, founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. So napakalinaw po na ang unang termino na ginamit ni Jesucristo ay ang Iglesia Katolika na kanyang itinayo. Unang termino, mga kapatid, na napakalinaw na ito ang iglesia na ito ay sinasakupan ng mga obispo sa Roma. Kaya tinatawag din ito na Romano Katolika na simbahan. So napakalinaw po sa Glorious Encyclopedia Volume 5, page 106, at saka sa International Encyclopedia Volume 15, page 520, na sinasabi dyan na there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable with the two full nature of its founder, Jesus Christ. So, ang iglesia na itinayo ni Kristo ay may dalawang katingian, ang pagkatao at ang pagka-Diyos. So, napakalinaw na founded by Jesus Christ. So, si Jesucristo mismo ang nagtayo sa iglesia na ito, mga kapatid. At ito po yung sinasakupan natin na iglesia. Bakit po? Kasi sa Episo 5:23 na si Kristo mismo ang tagapagligtas sa kanyang iglesia na ang kanyang katawan. So, ang iglesia, yun po ang katawan ni Jesucristo. At si Kristo mismo ang tagapagligtas nito. So, napakalinaw, no? At sa unang Timoteo 3:15, na ang iglesia, ang bahay ng Diyos ay nagkahulugan ng iglesia, mga kapatid, na ang suhay sa katotohanan. So, the pillar and the root o foundation, mga kapatid. So, napakalinaw. Suhay sa katotohanan ang iglesia na tinayo ni Kristo. At anong iglesia na ito? San Marcos 11:17 na nagkahulugan sa bahay. Sinabi ni Kristo, San Marcos 11:17, na ang aking bahay ay pagangalanan alang-alang sa lahat ng sangkatauhan. So sa lahat ng sangkatauhan, yung for all embracing, ibig sabihin na laganap o ibig sabihin to spread out the world, mga kapatid. Yun po ang Catholic. So napakalinaw. At sa Mateo 28:19 hanggang 20, mga kapatid, na sinabi din ni Jesucristo na humayo kayo sa sandaigdigan o humayo kayo sa sanlibutan at gawin ninyong alagad ang mga tao at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo sila sa lahat ng aking mga utos at tandaan ninyo, ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan. So hanggang sa katapusan sa sandaigdigan, mga kapatid. So ano 'yun? Ang iglesia Katolika o laganap sa tinatawag nating panunuro, laganap sa lugar at saka laganap sa kapanahunan, mga kapatid. So 'yun po, Mateo 28:19 hanggang 20. At sa napakalinaw din, no? Na mayroon ba tayong mababasa na litra po litra talaga na Iglesia Katolika o Catholic Church, mga kapatid, na napakalinaw sa King James Version by paraphrase, sinulat ni Richard Baxter, na hindi Biblia sa Katoliko kundi Biblia mismo sa Protestante, isang evangelist na si Richard Baxter, na mga kapatid, na mababasa sa kanyang paraphrase sa Biblia sa San Juan 10:16, na sinabi diyan, and beside the Jews I must
chosen people among the Gentiles. Them I must call and gathered, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, there only one head and shepherd. So napakalinaw, mababasa sa Biblia na Iglesia Katolika, Catholic Church sa Biblia na tinatawag nating Protestant Bible, mga kapatid, na ang Gentiles, ang Jews ay nagkakaisa na sa Iglesia Katolika, mga kapatid. At yun po ang itinayo ni Jesucristo na Iglesia Katolika. At saka sa tinatawag natin sa Young Student Encyclopedia Volume 17, page 2024, mga kapatid, na napakalinaw na for the first 100 years, no? For the first 100 years, all Christian belong into one church. That is the Catholic Church. So napakalinaw, no? Walang ibang iglesia noon, mga kapatid. Ngunit marami nang sumusulpot ngayon. At yun po ay tatag lamang ng tao. At yun po ay pinarehistro sa sa SEC, Security Exchange Commission, mga kapatid, na tatag lamang ng tao. Ngunit ang iglesia na ito ay itinayo ni Jesucristo, Iglesia Katolika, mga kapatid. At sa ating ding mababasa sa sulat ng ating mga kapatid na mga iglesia ni Kristo, no? Sa kanilang Pasugo Magazine, July-August 1988, pahina 6. So, July-August 1998, na page 6, napakalinaw po na sinasabi dyan, no? Na even secular histories shows a direct time link between the Catholic Church, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So, napakalinaw po niyan, no? Sinulat yan sa ating mga kapatid na mga iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. So, ang hindi talaga natin matutulan na ang iglesia na sa panahon pa ng mga apostolis, mapaatras mo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So, hindi yung matutulan sa mga INC, Iglesia ni Kristo, mga kapatid. Bakit po? Dahil ang Iglesia Katolika ay ang nagtayo ay si Kristo mismo, mga kapatid. Hindi na kung sinong tao lamang, mga kapatid. Kung itatanong natin na kung sino ang hindi naniniwala ng Iglesia Katolika ay tinayo ni Kristo, meron tayong tanong sa kanila. Kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika, sinong tao ang responsable na nagtatag? At saan mababasa sa standard reference o sa Biblia, no? Kung sinong tao, kailan itinatag, at saka saan na-reference. So, standard reference. Kung hindi si Kristo ang nagtayo sa Iglesia Katolika, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika, mga kapatid? Standard reference, sino, kailan. So, yun po, at saan, no? Sino, kailan, at saan. So, sino ang nagtatag? Kailan itinatag? At saan itinatag ang Iglesia Katolika kung hindi si Kristo ang nagtatag? Pakitaan niyo kami ng standard reference o basahan, mga kapatid. So, napakalinaw po niyan, no? Now, with all due respect sa ating mga kapatid na mga kaibayo, mga minahal, mahalan tayo, no? Mga brothers and sisters, we are all fellow Christians, but sa ating doktrina ay nagkaiba. Dahil ang iglesia na itinayo ni Kristo ay ang suhay at haligi sa katotohanan, mga kapatid. Kasi nandito ang mga doktrina na itinayo ni Jesucristo at itinabilin ni Jesucristo sa simbahang Katoliko, mga brothers and sisters. So, napakalinaw po niya, no? So, marami pang mga referensya. Kung ating ibibinyag lahat ng mga referensya, matagal na oras, no? Mabibintagan tayo, mga kapatid, kapag ating pang salaysayin na maraming mga referensya na talagang napakalaking referensya na walang pinapanigan, na mismo ang mga theologians o mismo ang ating mga maestro at sila ay nagkakaisa na ang iglesia na itinayo ni Kristo, walang iba, ang Iglesia Katolika. At anong sabi ni Kristo? Na kung may 2 o 3 na saksi, yan po ay katotohanan. So,
lampas na po sa dalawa o lampas na sa tatlo yung sinabi ko na mga referensya at atin ding mababasa sa World History by O'Brien, page 188, na sinabi dyan na there is no reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Such a government cannot permit the Catholic Church to exist. In the year 64-67 AD, Nero was the first emperor to persecute the Christians. So napakalinaw po sa World History by O'Brien, no? Ng Iglesia Katolika ay inuusig at tinuligsa dahil hindi si Nero po hindi gusto na yung Iglesia Katolika ay lalaganap, mga kapatid. Ngunit anong sabi sa Panginoon? Yun po ang kanyang kautusan o yun po ang kanyang tinatawag nating promise, mga kapatid, o sinasaad, mga kapatid, na ang iglesia na itatayo ni Jesucristo ay lalaganap, mga kapatid, laganap sa panunugo, laganap sa pagbabanal, laganap sa kapanahunan, laganap sa lugar, mga kapatid. San Mateo 28:19 hanggang 20. So napakalinaw po niyan, no? At saka sa Isaiah 62:1, mga kapatid, na sa Latina Vulgata, mga kapatid, na Biblia na sinulat sa Monsignor Yap, na title, mga kapatid, na sinabi dyan na bagong Siyon ang simbahang Katoliko. So napakalinaw, mabasa litera po litera. At saka sa Duway version, sa footnote, mga kapatid, sa Leviticus 17:3 na Duway version na 1582 na Biblia, napakatagal na, at saka original yun from Latin yung, mga kapatid, na Latin to English na Biblia, 1582, napakatagal na Biblia, na sinabi dyan sa footnote, sa Leviticus 17:3 sa footnote, na the temple of God is the Holy Catholic Apostolic Church. So napakalinaw, mabasa sa Biblia mismo, sa loob ng Biblia. At saka sa Daniel 2:46 na hula po na ang Diyos ay magtatag ng kaharian na hindi magigiba. At yun po ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, na pinupupil ni Jesucristo, mga kapatid, no? At saka yung sa footnote sa Daniel 2:46 sa Duway version, mga kapatid, na sinabi diyan sa ibaba na the Catholic Church which cannot be destroyed. So napakalinaw, the Catholic Church which cannot be destroyed. At yun po ang tinutukoy na kaharian na itatayo ng Diyos, dahil ang kaharian ay nangangahulugan din ng iglesia na itinayo ni Jesucristo, Mateo 13:47, mga kapatid. So napakalinaw, ang kaharian ay may ibig sabihin yun, may din, itinayo ni Jesucristo na iglesia, at saka yung kaharian sa langit, mga kapatid. So sinabi sa Mateo 16:19, ibibigay ko ang mga susi sa kaharian ng langit. So ibinigay na kay Pedro. So mga kapatid, ang kapangyarihan o ang otoridad, mga kapatid. At sa Mateo 18:18, ang mga apostol din, mga alagad ni Kristo, ay binigyan ng kapangyarihan o susi, mga kapatid, na mamahala sa iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. So ay po na mayon tayong natutunan ngayon tungkol sa tunay na iglesia na isa lamang na itinayo na iglesia ni Kristo, walang iba, Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kapatid. At atin tatalakayin sa susunod na video yung ang mga marka sa tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. So dito na lang po ako, at marami pong salamat, at ulitin ko po na huwag ninyong kalimutan na maki-subscribe at share, like sa video na ito upang maging updated kayo, at sa pamamagitan nito ay ating maipamahagi ang salita at mapangaral natin sa iba't ibang sulok ng mundo ang salita ng Diyos at panunugo sa simbahang Katoliko, na kung anong man tayo, may kapansanan o wala, dapat po tayo na mamahagi sa salita ng Diyos, at dapat tayo na mag-research, mag-aral mabuti, mga kapatid, tungkol sa ating panunugo sa simbahang Katoliko, kahit na may kapansanan o wala, o kahit anong nationality mo, mga kapatid, ay dapat tayo na ating i-research kung ano ang tunay na iglesia. At ito po ang sinasabi ko na video na napakalinaw na tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga kapatid. So dito lang po ako, maraming salamat, at may kasabihan sa Nilatin, Nisi Dominus Nostra, na kung wala ang Diyos, wala tayong magawa sa ating buhay, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi uli, magandang araw, magandang umaga, mga kapatid.